sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Ronelyn Tanggiak ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Umabot sa mahigit 3.6 milyong pisong halaga ng sigarilyong walang graphic health warning na sabat sa Davao City. Lalaking nanutok ng baril, arestado. Baril at syabo nasamsam sa Ubay, PNP. At dating supporter ng makakaliwang grupo, kusang nagbalik loob sa pamahalaan. Baril isinuko. Alam, may mali ako dun ah. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Arestado ang isang babae na naharap sa kasong estafa sa ikinasang operasyon ng mga tauhan ng Santo Tomas PNP sa Barangay Poblasyon, Lungsod ng Ordaneta. Ang report mula kay Patrolman Dennis Carinal. Arestado sa babae tapos maaresto ng mga operatiba ng Santo Tomas PNP sa Barangay Poblasyon, Ordaneta City, Pangasinan. Kinilala ni Police Captain Benito O. Peralta Jr., hepe ng Santo Tomas Municipal Police Station. Ang akusado ni Salias Len, 34, businesswoman may asawa, residente ng Barangay San Vicente West, Ordaneta City, Pangasinan. Dakong alas 10:30 ng umaga ng maresto ang nasabing akusado sa bisa ng warrant of arrest na nilagyan Honorable Anastasio Dulia Anghad, presiding Judge Regional Trial Court Branch 36 Santiago City, Isabela, sa kasong estafa at walang rekomendadong piyansa. Samantala, nasa kustodiya ng Santo Tomas PNP ang nasabing akusado para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang tagumpay ng operasyon ay bunga ng magandang ugnay ng mamamayan pambansang pulisya para mas lalo mapaigting ang kampanya laban sa kriminalidad tungo sa mapayapa at ligtas na bagong Pilipinas. Mula dito sa Picadillo, Ilocos Region, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Dennis Carinal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Carinal. Isang dating taga-suporta ng mga kaliwang grupo ang formal na nagbalik loob sa pamahalaan at isinuko ang kanyang armas sa bayan ng Lasam, Cagayan. Tunghayan ang report mula kay Patrolwoman Rochelle Ledesma. Isang dating taga-suporta ng makakaliwang grupo ang formal na nagbalik loob sa pamahalaan dakong 1:15 ng hapon noong 16 ng Hunyo nito lamang taon sa bayan ng Lasam, Cagayan. Ang individual ay kinilalang si Aka Hernan, 26 na taong gulang, may asawa, isang magsasaka at residente ng nasabing bayan. Ang pagsuko ay matagumpay na naisagawa sa pagsisikap ng PNP Lasam kasama ang mga tauhan ng Regional Intelligence Unit 2, Provincial Intelligence Team Cagayan North at ang 3rd Mobile Force Platoon ng 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company. Bukod sa pagbabalik loob, isinuko rin ni Hernan ang isang unit na homemade 5.56 caliber pistol. Samantala, pinuri ni Police Colonel Mardito Jangulwan, Provincial Director, ang katapangan ni Hernan sa pagbabalik loob at hinikayat ang ibang pang naliligaw ng landas na sundan ang kanyang yapak.
Nananawagan rin ang ating pamahalaan sa mga natitirang kasapi ng taga-suporta ng CTG na iwan ang armadong pagkikibaka at yakapin ang buhay ng kapayapaan sa ilalim ng programang Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Ang Cagayan of Cups ay patuloy na nagbubukas upang tanggapin ang mga nais magbago at makiisa sa layunin ng pamahalaan para sa kapayapaan at kaunlaran. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ledesma, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Ledesma. Kalabos ang isang 24 anyos na lalaki matapos maaktuhang may dalang baril na walang kaukulang dokumento sa Barangay 175 Camarain, Caloocan City. Alamin ang balita mula kay Patrolwoman Mika May Bahiwag. Arestado ang isang 24 anyos na construction worker sa Barangay 175 Camarain matapos maaktuhang may dalang kalibre .38 na baril na walang serial number at dokumento dakong 12:13 ng madaling araw. Agad rumesponde ang mga pulis ng Substation 11 ng Caloocan City Police Station at kinumpiska ang dalang baril ng suspek na may lamang 2 bala. Kaya naman, naharap ang suspek sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o mas kilala bilang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Pinasalamatan din ni NPD Director Police Brigadier General Josefino Ligan ang mabilis na aksyon ng Caloocan Police at ang pakikiisa ng komunidad upang panatilihin ang katahimikan sa kanilang mga nasasakupang lugar. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, ako po ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Mika May Bahiwag, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bahiwag. Aktibong lumahok ang mga kapulisan sa gitnang Luzon sa Second Quarter National Simultaneous Earthquake Drill 2025 bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng pamahalaan para sa kahandaan sa sakuna. Yan ang balitang hatid ni Police Corporal Giselle Rivera. Nakaalerto ang pulisya ng gitnang Luzon sa kanilang pangalawang yugto ng Nationwide Simultaneous Earthquake Drill 2025 dito sa Camp Captain Julian Olivas, City of San Fernando, Pampanga. Ang buong aktibidad na ito ay pinamunuan ni Police Brigadier General Jean S. Fajardo, Regional Director ng Police Regional Office 3. Eksaktong alas 9 ng umaga nang tumunog ang sirena ng bumbero. Bilang hudyat ng paglindol ay mabilis na isinagawa ng ating mga kapulisan ang duck cover and hold na kung saan isang mahalagang hakbang upang maiwasan ang pinsala sa oras ng lindol. Matapos ang paunang paggalaw ay agad ring nagsagawa ng evacuation drill patungo sa itinakdang evacuation area. Siniguro ng mga drill marshal na sumusunod ang bawat isa sa tamang proseso ng paglilikas. Bahagi rin ng aktibidad ang pagpapakita ng first aid response at rescue simulation upang ipakita ang koordinasyon ng mga responders sa panahon ng emergency. Bahagi ito na ang patuloy na hakbang ng pamahalaan upang maitaas ang kamalayan at kahandaan ng bawat Pilipino sa gitna ng banta ng kalamidad. Mula dito sa Police Regional Office 3, ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Giselle V. Rivera, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Rivera. Voluntaryong sumuko sa mga otoridad ang isang dating miyembro ng New People's Army sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Dala ang hangaring magbagong buhay at muling maging bahagi ng mapayapang lipunan. Nakatutok dyan si Patrolwoman Dara Falogme. Isang 75 anyos na dating miyembro ng New People's Army ang voluntaryong sumuko sa mga otoridad nito lamang Martes sa Sitio Yapang, Barangay Batong Buhay, Sablayan, Occidental, Mindoro. Kinilala ang sumuko sa alias na Kalowi, dating kasapi ng Communist Terrorist Group na kabilang sa natitirang puwersa ng dating Dismantled Platoon GMT ng Mindoro Islacom Committee, Sub-Regional Military Area 4D sa ilalim ng Southern Tagalog Regional Party Committee. Ayon sa ulat ng pulisya, aktibo siyang kumikilos noon sa mga bayan ng Kalintaan, Sablayan, Santa Cruz, Mamburao at Abra de Ilog. Ang kanyang pagsuko ay sinagawa sa pamamagitan ng Police Intelligence Team ng Occidental Mindoro, Regional Intelligence Unit 4B, sa tulong ng iba't ibang unit ng PNP at AFP, kabilang ang Sablayan Municipal Police Station,
Occidental Mindoro Provincial Police Office, 2nd Provincial Mobile Force Company, CIT Occidental Mindoro at iba pa. Sa ngayon, isinasailalim na si Calowie sa debriefing at kinakailangang proseso bilang paghahanda sa kanyang paglahok sa Enhanced Comprehensive and Local Integration Program o ECLIP, isang inisyatiba ng pamahalaan upang tulungan ang mga dating rebelde na muling makabalik sa normal na pamumuhay. Ang pagsuko ni Calowie ay patunay ng patuloy na tagumpay ng mga pinagsanib na pwersa ng gobyerno sa pagsusulong ng kapayapaan at kaayusan sa mga liblib na lugar ng bansa. Mula dito sa home of the Police Eco Warriors, Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Dara Falongmi, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Patrolwoman Falongmi. Sa patuloy na pagpapaigting ng kampanya ng pulisya laban sa terorismo, isang membro ng Communist Terrorist Group ang kusang nagbalik loob sa pamahalaan sa bayan ng Kataingan, Masbate. Yan ang tinutukan ni Police Corporal Doxy Charis Casasos. Communist Terrorist Group sa himpilan ng Kataingan Municipal Police Station sa Barangay Istampar, Kataingan, Masbate, nito ika-17 ng Hunyo, taong kasalukuyan. Ang sumukong sospek ay kinilala isang 32 anyos na lalaki, may asawa, isang magsasaka at residente ng Barangay Gindawahan, POV Corpus, Masbate. Ang individual ay kinilala bilang isang medical staff member ng SRC-4 BRPC sa ilalim ni Dindo Monsanto aka Buddy Rowie Bokbok, ang dating kalihim ng BRPC. Kasama ng sumuko ay isang unit ng caliber 38 revolver na may defense serial number at 3 live rounds ammunition. Sa kasalukuyang, ang sospek ay nasa kustodiya na ng Kataingan Municipal Police Station para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Patuloy na nanawagan ng PNP Bicol sa mga kababayan nating nalihis ng landas dahil sa maling ideolohiya na magbalik loob sa gobyerno, mamuhay ng mapayapa at maayos kasama ang kanilang mga pamilya. Mula dito, sa Legazpi City, Albay, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Doxy Charis Casasos, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Police Corporal Casasos. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Timbog ng mga otoridad ang 2 lalaki sa isinagawang drug bypass operation sa Estancia, Iloilo. Narito ang balitang hatid ni Patrolwoman Ledalyn Bansagon. 2 lalaki ang naaresto ng mga operatiba sa isang matagumpay na bypass operation bandang alas 6:50 ng umaga nito lamang ika-17 ng Hunyo taong kasalukuyan sa Purok 3, Barangay Calapdan, Estancia, Iloilo. Pinangunahan ng Station Drug Enforcement Team ng Estancia Municipal Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain Kevin T. Amorio, officer in charge ang nasabing operasyon. Kinilala ni Police Captain Amorio ang mga sospek na sina alias Nonoy, 18 taong gulang, binata, isang laborer, at residente ng Barangay Canturay, Sipalay City, Negros Occidental. At alias Dodoy, 18 taong gulang, binata, laborer din at residente naman ng Barangay Dakulan, Estancia, Iloilo. Ayon sa ulat ng Estancia Municipal Police Station, nagsagawa sila ng operasyon laban sa iligal na droga matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa mga aktibidad ng 2 sospek. Sa isinagawang bypass operation, inabot umano ng mga sospek sa isang police pusher buyer ng pulisya ang isang heat-sealed na plastic sachet na may lamang hinihinilaang shabu kapalit ang halagang 6,100 pesos ng marked money. Agad namang inaresto ang 2 matapos ang aktong transaksyon. Sa isinagawang pagsusuri at inventory, na-recover pa mula sa pag-iingat ng mga sospek ang 5 karagdagang plastic sachet na hininilaang shabu, isang itim na belt bag at iba pang mga non-drug items. Aabot sa humigit kumulang 74 na gramo ng hinihilaang shabu ang nakumpiska na may standard drug price na tinatayang 639,200 pesos, batay sa kasalukuyang street value na 6,800 pesos kada gramo. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng Estancia Municipal Police Station ang mga suspetsado, habang ang kaso ay patuloy na iniimbestigahan. Tiniyak din ng mga kapulisan na haharap ang mga naaresto sa kasong paglabag sa RA 9165,
o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang pagkakahuli sa mga sospek ay tinuturing na malaking hakbang laban sa patuloy na kampanya kontra iligal na droga sa rehiyon ng Western Visayas. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ledilyn Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bansagon. Arestado ng mga otoridad ang isang lalaki matapos manutok ng baril sa isang residente at nahulihan ng ilegal na droga. Alamin ang buong detalye ng balita mula kay Patrolwoman Judith Nicanor. Arestado ng mga otoridad ang isang lalaki matapos umanong manutok ng baril sa isang residente sa barangay Tapal, Ubay, Bohol noong gabi ng Hunyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Amelito Meloria, Chief of Police ng Ubay Municipal Police Station, Bohol Police Provincial Office, ang suspect na si alias Oma, 40 anyos, at residente ng nabanggit na lugar. Si alias Oma ay kabilang sa drug watch list ng pulisya. Bandang alas 9:40 ng gabi, nakatanggap ng tawag ng istasyon mula sa kapitan ng barangay upang iulat ang pagkakaaresto sa suspect matapos umanong tutukan ng baril ang isa sa kanyang mga constituent. Agad na kumilos ang Ubay PNP at dumating sa lugar bandang alas 9:44 ng gabi. 4 na minuto lamang matapos matanggap ang tawag. Ang mabilis na aksyon na isinagawa bilang pagsunod sa direktiba ng Chief PNP sa pagpapaigting ng presensya ng kapulisan at agarang pagresponde sa mga krimen. Pagdating sa barangay hall, positibong kinilala ng biktima ang suspect. Sa sinagawang body search, na-recover mula sa suspect ang isang kalibre 45 Grandmaster STI na baril, isang steel magazine at 7 pirasong live ammunition. Kabilang din sa mga nakuwang ebidensya ang 2 pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu na may tinatayang kabuang timbang na 4 grams at may halagang 30,600 pesos. Isang itim na inside holster, isang belt bag at coin pouch at driver's license. Maharap ang suspect sa kasong grave threat at kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa mamamayan ng lungsod ng Ubay, lalo na sa aming local chief executive Honorable Constantino Reyes, sa aming mga stakeholders at force multipliers na laging sumusuporta at nagre-report ng mga illegal activities sa aming lungsod. Ito ay malaking tulong sa kapulisan upang masumpo ang mga iba't ibang klase ng krimen sa aming lungsod. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Patuloy ang pinaigting ng kampanya ng mga kapulisan laban sa namang uri ng kriminalidad, kasabay ng mas mabilis at matatag na aksyon ng pulisya alinsunod sa mga direktiba ng pambansang pamunuan para sa isang ligtas at maayos na bagong Pilipinas. Mula dito sa Police Regional Office 7, ako ang iyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Umabot sa mahigit 3.6 milyong pisong halaga ng sigarilyong walang graphic health warning na nasabatan ng mga otoridad sa ikinasang operasyon sa Davao City. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Ana Marie Mendoza. Matagumpay na entrapment operation ang isinagawa ng pinagsanib puwersa ng Davao City Maritime Police Station at HRMU 11 noong 11:07 ng gabi, June 17, 2025, sa Hilltop, Barangay 19B, Davao City. Naaresto sa nasabing operasyon ng isang lalaki matapos maaktuhang nagbibenta ng sigarilyong walang graphic health warning. Paglabag sa Republic Act 10643, an act to effectively instill health consciousness through graphic health warnings on tobacco products, na naglalayong itaas ang kamalayan sa masamang epekto ng paninigarilyo sa pamamagitan ng mga babala sa pakete ng sigarilyo. Nasamsam sa operasyon ang kabuuang 7,250 reams ng iba't ibang klase ng sigarilyo na may tinatayang may halagang 3,625,000 pesos. Kabilang sa mga nasabat ay 2,450 reams ng Tumun, 2,050 reams ng Champion, 1,600 reams ng Mark,
at 1,150 reams ng kambo na pawang walang tamang babala sa kalusugan. Ang mga ebidensya ay isinailalim na sa kustodiya ng Davao City Maritime Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at investigasyon. Ang Maritime Group ay patuloy na paigtingin ang kampanya kontra kriminalidad, alinsunod sa programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na puksain ang anumang kriminalidad sa bansa sa pamamagitan ng agarang aksyon para makamit ang isang maayos, mapayapa at maunlad na bagong Pilipinas. Muling pinaaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na huwag tangkilikin ang mga produktong hindi sumusunod sa batas, partikular na sa mga regulasyong naglalayong protektahan ang kalusugan ng mamamayan. Patuloy ang pinaigting na kampanya ng pulisya laban sa iligal na bentahan ng sigarilyo at iba pang produktong hindi alinsunod sa itinakdang pamantayan. Mula rito sa tanggapan ng Marinong Police, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ana Marie Mendoza, para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Mendoza. Nasa kote ang mahigit 1 milyong pisong halaga ng iligal na droga mula sa 2 individual na isinagawang operasyon ng mga otoridad sa Davao City. Ang balitang hatid ni Patrolwoman Queenie Babes Arindain. Arestado ang 2 individual sa patuloy kinasang drug by bus operation sa Katalunan, Pequeño, Davao City. Nito lamang 18 ng Hunyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Harold S. Untalan, Station Commander ng Baliok Police Station ang mga suspect na sina alias Boards, 31 taong gulang, at alias Ken, 24 taong gulang, na pawang mga residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Major Untalan, naaresto ang suspect sa pakipagtulungan ng mga personahe ng Baliok Police Station at sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency 11. Dagdag pa ni Police Major Untalan, na-recover mula sa suspect ang tinatayang nasa 263 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 1.8 million pesos, kasama ang ibang mga drug paraphernalia, isang .38 kalibring baril na may 3 live ammunition, isang unit ng motorsiklo at baybas money na ginamit sa operasyon. Kasalukuyang nasa kustodiya ang suspect upang dumaan sa tamang disposisyon at maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Samantala, ang laban kontra kriminalidad ay patuloy na pinapaigting ng Police Regional Office 11 sa pamumuno ng Regional Director Police Brigadier General Leon Vector Rosete, alinsunod sa kampanya ng Bagong Pilipinas na panatilihin ang kapayapaan at kayusan tungo sa pagsulong ng bansa. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako yung PNN Correspondent Patrolwoman Queenie Babes Arindain, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Arindain. Naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isang lalaking tulak ng droga matapos mahuli ng mga otoridad sa ikinasang bypass operation sa Cotabato City. Patrolwoman Marie Cris Algabre sa report. Arestado ang malaking tulak ng droga sa isinagawang drug buy-bust operation ng Police Station 3, Cotabato City Police Office noong 17 ng Hunyo taong kasalukuyan sa bahagi ng Purok 1 Mother Barangay Tamuntaka, Cotabato City. Kinilala ni Police Captain Kenneth Van Ancabo, Chief of Police ng Police Station 3, ang suspect na si alias Dudin, 27 anyos, isang construction worker at residente ng nasabing barangay. Ayon sa ulat, mabilis na nahuli ang suspect nang kumagat ito sa pain ng isang police asset matapos magpanggap bilang isang poster buyer ng illegal na droga. Sumailalim sa body search ang suspect at doon na-recover ang 11 pakete ng suspected shabu na may kabuuang timbang na 0.8 gramo na nagkakahalagang 5,440 pesos, isang improvised glass tube tutor at 500 peso bill na ginamit sa transaksyon. Nasa kustodiya na ng naturang istasyon ang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang Cotabato City PNP sa mas lalong pagpapaigting ng kampanya kontra iligal na droga upang masiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Mula rito sa Rio ng Bangsamoro,
Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Maricris Algabre, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Algabre. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni PNP Chief of Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Renalyn Tanggiak mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.